of the nation. Bago ngayong gabi, may mga inihaing bagong petisyon para sa aumento sa minimum wage o arawang sahod sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Sa Metro Manila, 505 pesos na aumento ang inihain ng grupong Unity for Wage Increase Now. Sa Central Luzon Region 3, naghain ng grupong Central Luzon for Wage Increase Now ng aumentong 640 pesos sa Aurora at 600 pesos sa iba pang lalawigan. Habang ang grupong Workers Initiative for Wage Increase, Southern Tagalog, nagpetisyon para sa dagdag na 600 to 692 pesos sa Region 4A o Calabarzon. Sa ngayon, naabot sa 695 pesos ang minimum wage sa Metro Manila at hanggang 600 pesos sa Regions 3 at 4A na resulta ng mga aprobadong wage hike nitong July at October 2025. Sa polisiya ng National Wages and Productivity Commission, maaaring maghain ng wage hike petition eksaktong 12 buwan matapos ang huling aprobadong aumento. Pero maaaring pagbigyan ng maagang petisyon kung may supervening event o biglang pangyayari na magpapataas ng gastusin ng publiko. Ayon sa mga petitioner, may tuturing na supervening event ang gyera sa Middle East na nagpamahal ng langis at mga bilihin. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ng Labor Department. Nirelieve sa pwesto ang hepe ng CIDG Bacolod. Itinuturo siyang protektor ng operasyon ng smuggled na sigarilyo at isabong sa Negros Occidental. Tinitingnan din ang koneksyon ng mga ito kay Atong Ang. May report si Jonathan Anda. April 21, pinasok ng mga otoridad ang dalawang warehouse sa Bacolod City at Bago City sa Negros Occidental. Tumambad ang naglalakihang makinarya sa paggawa ng sigarilyo at mga sako-sakong raw at finished products nito na mahigit 799 million pesos ang halaga. 15 empleyado sa dalawang pasilidad ang nasagip. Pinuntahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates ang mga paggawaan nitong Biyernes. Ayon kay Remulla, 2025 pa nag-ooperate ang sindikatong nasa likod ng mga pagawaan. Monthly na po-produce nila dito ay humigit kumulang ng 250 million pesos worth of cigarettes every month. Sa 250 million pesos na yon, zero taxes. Sa 250 million pesos na yon, ay sa 8 months, tingin namin humigit kumulang ng 2 billion ang kinita nila sa operations dito. 10 Chinese nationals na walang kaukulang dokumento ang nadakip sa Bago City at hawak na ng CIDG Western Visayas. Wala silang mga pahayag. Sa Talisay, Negros Occidental naman may nabistong operasyon ng isabong noong April 22. Nasa 30 ang naaresto. Magkahiwalay man ang operasyon ng sigarilyo at isabong, may nakita ang mga otoridad na iisang koneksyon sa mga ito. Protektado raw ang mga ito ng mismong commander ng CIDG Bacolod na si Police Major Edgar Tonico Jr. Siya yung nagliligaw sa mga pulis kung may follow-up operations ginagawa. Siya po ay relieved na po sa previous assignment. Dinala na po siya sa headquarters for investigation. Nagsasagawa na ng investigasyon at case build-up kay Tonico na wala pang pahayag. He is currently undergoing debriefing, but we believe that he is not acting alone. Tinutugis din sila alias Don Robert at Makmak na sinasabing nagpapatakbo raw ng operasyon ng sindikato sa Negros. Inaalam din ng CIDG ang koneksyon nila sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Yung police major na protector at yung alias Don Robert ay mga tao ni Atong Ang. Sinisilip din ang koneksyon ni Ang sa isabong operation sa Negros Occidental at sa ni-raid na isabong sa Tondo, Maynila noong Marso. Dalawa po ang pinupuntahan ng investigations po ng CIDG, yung possible link nga po ni Atong Ang sa nasabing operations at yung pong link naman ng nasabing police major kay Atong Ang bilang operator po niya sa nasabing isabong. Wala pang reaksyon sa mga ito si Ang na wanted sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Jonathan Andal, GMA News. May dagdag bawas sa presyo ng petrolyo bukas. Halos 13 piso ang rollback sa kada litro ng diesel, lampas 15 piso naman ang tapya sa kerosene. Pero ang gasolina may taas presyong 53 sentimo. Paliwanag ng Energy Department, epekto yan ng presyuhan ng langis sa world market. Sapat naman daw ang supply at hindi kailangang magrasyon. Na-shock ang ilang customer ng Meralco. Biglang taas daw kasi ang bill nila ngayong Abril.
Pati mga bayaring sinasalo ng mga customer, pinuna nila. Ang paliwanag ng Meralco at gobyerno sa report ni JP Soriano. Meralco. Hindi kaya. Katulad ng bill ko, the last time 6,000, naging 9,000. May friend ako, ang bill niya is 12,000, naging 18,000. Hindi lang si Ola ang nashock sa kanyang electric bill ngayong Abril. Pati ilang negosyo nasindak. Yung charge sa amin ng Meralco na mataas, hindi namin directly mapasa sa consumer. Mawawalan kami ng mga patrons. Nitong mga nakarang araw nga, marami raw ang tila na-shock sa laki ng kanilang electric bill ngayong buwan at nabahala sa tila hindi raw maipaliwanag na dagdag singil sa kanilang kuryente. Una nang nag-abiso ang Meralco, natataas ng 53 centavos per kilowatt hour ang singil nila ngayong buwan. Lumobo raw ang generation charge bunsod ng paghina ng piso kontra dolyar. Sa Mayo pa raw posibleng makita sa bill ang epekto ng gyera sa Middle East. The generation charge is likewise the main driver every time we announce a rate adjustment, whether it's an increase or a decrease. Sa bill, pinakamalaki ang napupunta sa generation charge o bayad sa mga planta ng kuryente. May pagtaas din ngayong buwan sa transmission charge o bayad sa National Grid Corporation of the Philippines. 12% lang daw ng sinisingil sa bill ang napupunta sa Meralco bilang distribution utility o tagahatid ng kuryente sa mga bahay at establishmento. Pero sa iba pang nakasaad sa bill tulad ng buwis, subsidy para sa senior citizens at 4Ps, pondo sa renewable energy at kuryenteng nawawala o nasasayang, taas kilay ang ilang customer. Yung system loss. So hindi naman namin fault na may nawala sa system nila or sa generation nila. Ba't kami sasagot nun? Dapat ba sinisingil sa atin yon? Hindi. Galit na galit ako. Kawawa naman kami. Kami mga nagtatrabaho. Naghahanap buhay ba lahat ng tinutulungan ng gobyerno? Hindi naman eh. It's too much. Hindi ho ito bago. Tulad po ng universal charge at ng lifeline subsidy rate, higit na 2 dekada na po sila nasa bill. All these components of the bill have their basis in terms of law and subsequent regulations or guidelines issued by government entities. Kung hindi na bago ang pass-through charges, sabi ng Meralco, tanong ng mga consumers bakit hindi gobyerno ang sumalo sa mga yan. The wisdom under IPIRA is that we all contribute a small amount to get electricity into these islands na hindi naabutan ng grid. Under the RE law, ito po yung programa na FIT tsaka yung green energy auction. So, para maging mura din yung kuryente natin, bakit may taxes pa to? That's not something that DOE can decide. That could be through legislation. Inusisa rin ng grupo ng power consumers kung tama ba ang kwenta ng mga power company. Wala bang sobrang paniningil? Kailangan magkaroon ng independent audit ng Commission on Audit. Wala pang tugon ng Meralco tungkol sa mungkahing audit. JP Soriano, GMA News. 2 minor de edad ang kasama sa 19 na napatay sa enkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong nakaraang linggo. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, kinababahala nila na kabilang sa mga napatay na umunoy kasapi ng NPA ang mga kabataang edad 16 at 17. Pero tanong ng Kabataan Party List kung alam ng militar na may mga kasamang minor de edad sa grupo, bakit hinayaan nilang madamay ang mga ito? Nagayon sila ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang insidente. Magsisiyasat din ang Commission on Human Rights. Kasama rin sa mga napatay ang US citizens na sina Lyle Prijoles at Kai Dana Reem Sorem. Gayon din ang UP Open University student na si Maureen Santuyo. Unang natukoy na napatay roon ang UP Diliman student counselor na si Alisa Alano at community journalist na si RJ Ledesma. Naunang sinabi ng AFP na lehitimong inkwentro ang nangyari at rebelde ang lahat ng namatay. Git ng grupong karapatan, hindi combatants ang ilan sa mga biktima. Dahil sa nasusunog pa ring Navotas landfill, umabot na sa iba pang lungsod sa Metro Manila ang simoy ng delikadong hangin. May report si Ian Cruz. Makapalang smog sa Pasay kagabi. Sama ng amoy.
Parang amoy, hindi mo malaman parang basura na may kasamang kuryente. Kaya hindi nga ako makatagal rito sa labas. Masakit sa lalamunan at sa baga. Kaya nagbabala ng poor air quality ang LGU. Kagabi rin, umabot sa very unhealthy to emergency level ang kalidad ng hangin sa Makati City. Kala nga ng mga tao dyan, sunog Ay, yung dyan sa LRT, landfill pala yung galing. Medyo masakit din sa mata. Very unhealthy rin ang kalidad ng hangin sa Maynila maghahating gabi kagabi. At ngayong araw, nagtala rin ng unhealthy na kalidad ng hangin ang Valenzuela. Umabot sa mga naturang lungsod ang usok mula Navotas Landfill na 17 araw nang nasusunog at di pa rin naapula. As of yesterday, the air quality in NCR is mostly fair to good except for Valenzuela na a little above the national guideline values of 35 micrograms per normal cubic meter, about mga 41, 42, I was told. Servisyo rin po, dahil masakit sa dibdib, sa usok. Ay wala po kami magagawa, wala naman po kaming malilipatan kundi ito. Kung magsasarado naman po kami, ito lang inaasahan namin sa pang-araw-araw na kakainin. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Chanco, nagkataon na nagbago ang direksyon ng hangin kagabi at ngayong araw, kaya dumumi ang hangin sa mga kalapit na lungsod. Hindi pa raw inirerekomenda ng Navotas DRRMO na magdeklara ng state of emergency. Natabunan na raw ng lupa ang halos kalahati ng nasusunog na bahagi ng landfill sa gitna ng pagtutulungan ng Navotas LGU, Japan International Cooperation Agency o JICA, DPWH, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya. Ian Cruz, GMA News. Multi-purpose ang next attraction sa Quezon Memorial Circle. Isang lawa na may itinatagong pasilidad para maipon ng tubig ulan at baha. Silipin niyan sa report ni Katrina Son. Under construction pa ang bahaging ito sa Quezon Memorial Circle. May tulay at man-made lake. Hinuhulma ang lugar na ito hindi lang para maging preskong pasyalan sa gitna ng syudad, kundi sandata rin ng Quezon City sa matinding ulan. Magsisilbi rin kasi itong retention and detention pond o imbakan ng tubig ulan. Nasa 700 cubic meters ng tubig ang pwedeng maipon dito na pwedeng magamit araw-araw sa parke. Sa pag-maintain ng park ay yung pagdidilig and then yung pag-use ng CR. One of the major challenges kasi mataas po ang consumption natin ng water. Para at least mabawasan po yung mamenos po yung aming konsumo ng tubig, ready po yung city na hindi lang po ang source ng water natin ay dun sa usual sa water sources natin from the water companies. Malaking tulong din daw ito para ibsan ang pagbabaha sa elliptical road. Kinokolekta po niya yung tubig ulan. At palibot po dito sa circle, sa circumference po niya, naglagay po kami ng mga reinforced concrete pipes dyan that will serve as detention basins. 2023 sinimulan ang proyekto at inaasahang matatapos ngayong taon. Isang parke na pwede kang mag-enjoy, pwede kang magmuni-muni, makakatipid tayo sa tubig. Tapos isa pa, nagiging malamig po yung simoy ng hangin. Katrina Son, GMA News. Itinigil ang retrieval operation sa mga biktimang natrap sa isang tunnel mula pa noong Huwebes sa Panabo City, Davao del Norte. Stop! Hirap na raw ang mga rescuer dahil sa tumaas na level ng ammonia at carbon dioxide. Resulta ng pagsabog daw sa loob. 5 umunoy treasure hunter ang natrap sa Lagusan. 2 sa kanila ang nahukay na bangkay na at naiwan pa sa loob ang 3. Inararo naman ng truck ang isang bahay at katabi nitong punerarya sa Alubihid, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, nawalan mo ng preno ang truck. Patay ang senior citizen na nasa labas ng nabanggang bahay. Critical sa ICU ang truck driver habang ligtas ang pahinante. Julian San Jose pinatunayan ng limitless star power sa sold-out show sa Papua New Guinea. Labis ang pasasalamat ni Julian sa Filipino community na nagbigay sa kanya ng wonderful and unforgettable experience.
House of Lies stars Mike Tan at Martin Del Rosario nagkulitan sa isang TikTok trend. Caprice Cayetano at Heath Hornales excited nang bumida sa youth-oriented series ng GMA Public Affairs na You Are My Favorite Song. Makakasama nila ang kapwa ex-housemates sa PBB Collab 2.0 na sina Marco Massa at John Clifford. Mika Salamanca at Will Ashley nagsalita na tungkol sa Thailand trip nila. Sabi kasi hard launch daw yun. Ha? Hard launch? Hindi naman. Hindi nga namin ina-expect na ganun po yung magiging ng mga tao talaga eh. Kasi parang nakita lang namin talaga yun yung Mika's trend. And sobrang cute din kasi nung trend. So, ayun, sakto. Meron malapit sa amin nung uniform na na nag-rent. Aubrey Carampel, GMA News. Napigtas ang isa sa mga kable ng slingshot ride na yan sa isang amusement park sa Seville, Spain. Bumigay ang slingshot at kumalas ang ibang bahagi nito. Sugatan ng dalawang sakay ng ride. May dalawa ring nasugatan ng tamaan ng nahulog na debris. Nagpapagaling na ang mga biktima. Kung ang ibang runner may bitbit na headphones o earbuds, ang isang runner galing Cebu dala ang buong DJ booth para sa jamming while jogging. Ang kanyang tugtog at takbo, pusuan sa report ni Oscar Oida. Itong music DJ na on track. Mixing music tracks. Music desk jogger. Bawat padyak magkahalong pop, rock, jazz o heavy metal at sa finish line may medal. Siya si DJ Cody Blake na mula Cebu City at freshman sa UP Diliman. Runner na raw siya bago pa man matutong mag-DJ. Sa katunayan, varsity athlete siya ng UP Track and Field Team. Pero dahil pareho niyang hilig ang running at DJing, naisip niyang i-remix ang playlist at pagiging player. Di niya lang hawak ang beat, itinakbo pa nga sa bawat marathon. Nagpa-customize siya ng cart para swabe ang takbo at tugtugan. May ilaw pa para dagdag angas. Inayos din niya ang technical setup. Kaya ang 7 to 10 kilometer run kasama ang running club mas lalong fun. Fun run! Ano, tara? Sa takbo, tiyak di aayaw. Enjoy ka na rin kasi sa kakasayaw. Oscar Oida, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako si Hato Maraulio at ito ang State of the Nation.